Magandang araw sa ating lahat. Ang ating asignatura sa araw na ito ay pagsulat sa Filipino sa piling larang academic. Ako si Ginoong Kim na magtuturo ng Aralin 7, pagsulat ng posisyong papel. Sa araling ito ay tatalakayin natin ang isang paraan na pagpapakita ng isang masining na pagpapahayag ng mga katwiran sa pamamagitan ng pagsulat ng posisyong papel. Ano nga ba ang posisyong papel? Ang posisyong papel ay mahalagang gawaing pasulat. Ito ay isang sanaysay na naglalaman ng paninindigan tungkol sa mahalagang issue, batas, akademya, politika at iba pang larangan. Ito ay isang sanaysay nga na naglalaman ng paninindigan. Yun nga, kakabanggit ko nga lang kanina. Ito rin ay naghihikayat sa mga mamabasa na magkaroon ng kamulatan sa agreementong inihahain. Isinasagawa ang pagsusulat ng posisyong papel tungkol sa ipinaglalabang issue upang iparating ang mga opinyon at paniniwala at rekomendasyon ayon sa issue. So yun nga, pag sinabi natin posisyong papel, mula ito sa paglaban o pagbigay ng hinaing. Yun nga, isinasagawa ang pagsulat ng posisyong papel tungkol sa ipaglalabang issue upang iparating ang opinion at paniniwala o rekomendasyon ayon sa issue. Ang layunin syempre ng posisyong papel ay may hikayat ang madla na paniwalaan at katanggap-tanggap at may katotohanan yung papel o yung posisyong papel na iyong ginawa. Kumbaga, mahalaga yung maipakita at mapagtibay ang argumentong ipinaglalaban gamit ang mga ebidensyang magpapatotoo sa paksang iyong pinaniniwalaan o pinaninindigan. Katulad na nga lang nito, ayon nga kay Grace Fleming na sumulat ng How to Write an Argumentative Essay, ang posisyong papel ay pagsasalig o pagsuporta sa katotohanan ng isang controversial na issue sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kaso o usapin para sa isang pananaw o posisyon. Pag naitalag na ang kaso at ang posisyong hinggil sa issue, mahalagang mapatunayan ng totoo at katanggap-tanggap ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga ebidensyang kinapapalooban ng mga katotohanan, opinyon ng mga taong may otoridad hinggil sa paksa at karanasan. Siyempre din ang estadistika at iba pang uri ng aktibidad na magpapatibay sa posisyong pinangahawakan mo. Ganun nga, di ba? Kaya nga sabi ni Grace Fleming, dito ay pagsuporta sa kaso. Mga supporting details na tinatawag natin sa English upang sa gayoy, mapagtibay mo ang iyong ipinaglalaban. Mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng posisyong papel. Pagpili ng paksa batay sa interes. Siyempre, pipili tayo ng paksa batay sa ating sariling interes, hindi siyempre sa iba. Gumamit din mga datos ng opinyon at estadistika upang maniwala ang mga mambabasa. Ayon niya sa iyong kagustuhan, kaya kinakailangan para mapagtibay ito ay gumagamit tayo ng mga saliksik o yung mga datos na tinatawag natin. Nagpapasurvey, nagtatanong, nagbibigay ng sheet, kung saan sasagutan ng mga tao. Upang magkaroon syempre ng katotohanan ang ating mga naisabihin o palabasin dun sa ating ginawang paksa o interes na ating posisyong papel. Pangalawa, magsagawa ng paunang paninaliksik. Kailangan ng paunang pananaliksik upang matukoy kung ano ang mga katibayang gagamitin ay susuporta sa iyong sulatin. Siyempre, kinakailangan na ipinag-aaralan mo rin ang iyong gawain, yung ginawang papel natin. Upang sa gayon, alam mo ang weaknesses o yung mga kahinaan ng iyong ginawa at mga dapat itong pagtibayin o ayusin. Siyempre, di ba? Alam naman natin pag nakikipaglaban tayo, kailangan wise, kailangan matalino tayo ng kung saan tayo, papalagay tayo hindi lang para doon sa papel. Siyempre, sasalungat tayo sa ginawa natin papel para mas maunawaan natin na, okay, ganito ang isasagot ng taong to. Ganito yung ilalaban nito. Kaya hahanapin mo yung weaknesses ng papel mo upang sa gayon, mawala mo yung weaknesses na yun. Tatlo, hamunin ang iyong sariling paksa. Kailangan alamin at unawain ng kabaliktarang pananaw ng tungkol sa iyong sariling paninindigan upang mapatibay ang iyong sinasagawang posisyong papel. Dapat harapin at kilalanin sa iyong posisyong papel ang mga ibang datos o opinyon.
syempre statistika at iba pang sumasalungat sa artikulo. Kagaya ng sinabi ko kanina, kumbaga kalabanin mo ang iyong ginawang posisyong papel upang masubukan mo kung ikaw ba ay may paninindigan sa iyong ginawang papel. Kung ikaw ba, yung ginawa mong papel, kaya mong panindigan sa harap ng madla pag ikay tinanong na kung ikaw ay itong ginawa mo na to ay may katotohanan. Pang-apat, magpatuloy upang mangolekta ng sumusuportang katibayan. Matapos alamin ang kahinaan at kasalungat ng opinyon ukol sa isinasagawang sulatin, mananaliksik upang magkaroon ng mas matibay na datos gamit ang mga silid-aklatan yan, library, gamit ang mga pinagsama-sama opinyon ng mga dalubhasa, mga eksperto yun, upang mas paniwala ito sa mga mambabasa. Pagkatapos mo malaman siyempre ang kahinaan ng iyong ginagawang papel, siyempre kinakailangan mo pa rin manaliksik, hindi pwedeng mag-stop ka na doon. Kung nalaman mo na yung weaknesses mo, kung nalaman mo na lahat-lahat, siyempre, kailangan mo pa magsaliksik, maghanap, magtanong pa din, upang sa gayon, yung argument mo na yun, yung posisyong papel mo na to, may ipaglaban mo pa rin kahit sa iba't ibang generation pa. 5, lumikha ng balangkas o itinatawag nga nating outline. Ipakilala ang iyong paksa. Itala ang posibleng kasalungat ng pananaw na ito. Ipakita ang mga sumusuportang punto at ibuod ang iyong argumento at umuling igiit ang iyong posisyon. Siyempre, gagawa ka ng balangkas. May mga pagkakasunod-sunod nga ng posibleng kontra o laban sa iyong mga pananaw doon sa iyong papel. Upang sa gayon, makabuo ka ng mga dapat mong ipunto o ibuod na argumento laban sa mga kahinaan nito. Pag nakipag-away nga na, hindi, joke lang. Siyempre, upang doon sa puntong ito, na magkaroon ka ng mga kasalungat o yun yan, mga kakompetensya regarding sa iyong ginawang posisyong papel, ay may masasagot ka o masasagot mo ang lahat ng ito dahil ikaw ay nagsaliksik, naghanap, gumamit ng silid-aklatan at tagtanong sa mga eksperto. Maraming salamat sa ating sa lahat. Ngayon tapos na ang ating talakayan at naway may napulot tayong aral. Pagpalain tayo nawa ni Kristo at Inang Desay.